Mga kababayan, si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po'y magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong oral argument po sa Supreme Court na ayaw pong ibalita ng malalaking mainstream media. Parang naka-news blackout po yata sila pagdating sa Korte Suprema, lalong-lalo po dito po sa oral argument ng pera ng taong bayan, kung paano po nila binaboy at niwalang hiya di umano. Pakinggan na po natin si Senior Associate Justice Leonen, mga kababayan. Dito po sa kanyang mga pagtatanong na talagang grabe po ang ginawa po nila sa budget at talagang pilit po inililigtas ang ulo nung tinatawag po na bangag at bongit ng kanyang ate. Maaari po bang maligtas ang kanyang ulo rito sa issue ng ganito? Na siya ang presidente at siya ang may accountability, siya ang pumipirma. Hindi po ba? Pakinggan po natin si Senior Associate Justice Leonen, mga kababayan. In other words, as we were told during the PhilHealth hearings, cash is fungible, which means that even the earmarked funds are put in the same pot, and it is only through accounting that they will see whether it is actually spent. And we were indeed told that sin taxes, not all of them were really going to health, but used for other services. But that nonetheless, I just wanted to clarify this. Okay. Now, you mentioned in Annex K that the President does not participate for the release, correct? So I flashed the paragraph in your Annex K. Pursuant to the special provisions of the UA under the General Appropriations Act, prior approval by the President is not required for the release. This is from your compliance, correct? Correct, Your Honor. Do you refer to the GAA 24, 25, and 26, all of them? May I confer with my team? My recollection is that yes, the answer is yes. 2024, 2025, 2026. So it is your position that under the law, the GAA, the buck stops with the DBM, the President need not approve the SAROS, correct? Correct, Your Honor. In other words, the DBM Secretary is no longer alter ego of the President. The DBM Secretary is co-equal with the President. Or is that a mistaken assumption? What I could say is that the GAA has authorized the DBM or designated the DBM Secretary to be the one to perform this responsibility. She reports to the President? Yes, Yes, Your Honor. and the President, therefore, as the Chief Executive, and there is only one Chief Executive Yes. in Correct, the Your Honor. Constitution. The President can tell the DBM, don't do that, or the DBM Secretary can consult with the President, correct? Correct, Your Honor. And the DBM Secretary is accountable to the President, correct? Correct, Your Honor. Yes. Now, let us look at the 2024 provisions of the GAA on unprogrammed funds. And you will note here that in the special provision, it says, subject to Section 35, Chapter 5, Book 6 of Executive Order 292. You confirm that this is in the 2024 GAA. Yes, Your Honor. And looking at Section 35, Chapter 5, Book 6 of Executive Order 292, we find there that all requests for special allotment release orders must be accompanied by a special budget to be approved by the President, correct? Section 35, Chapter 5, Book 6, Executive Order 292, or our Administrative Code referred to in the 2024 GAA. It says to be approved by the President, correct? Correct, Your Honor. So, are you now saying, or am I mistaken,
that if the DBM has approved SAROS under 2024 without the explicit approval of the President, then we have violated a special provision in the GAA, correct? May I confer with my team, Your Honor, so that I will not risk a misunderstanding Yes. in my answer. Yan po mga kababayan, mahaba pa po yan. Pero dyan po umiikot mga kababayan ang pera ng taong bayan kung paano po nila binaboy at niwalang hiya. Nakita nyo po, una-una, sinabi po ni Senior Associate Justice Leonen, una-una, yung pambungad niya, yung sins tax. Hindi po ba? Hindi po nila binigyan ng pondo ang PhilHealth. Alam naman po natin ang sins tax ay dapat po yan ay napupunta sa health system. Hindi po ba hindi nila binadgetan yan? Ang tanong, hindi ba, saan napupunta yung buwis ng sin tax? Saan po nila ginamit? Hindi po ba? At meron pa ring issue na nakuhanan po nila ang PhilHealth nang hindi bababa sa 60 billion at hindi pa yata na ibabalik. At plano nilang ibalik, kukunin din po sa buwis ng taong bayan ang pagbabalik. Di umano. Nakita nyo po. At pinalalabas po rito at pilit po yatang gustong mangyari ng Solgen mga tambay, na yung pag-release po ng pera sa SARO ang gusto yatang palabasin, ang may kasalanan ng lahat, ito pong secretary ng DBM. Ito pong Department of Budget of Management. Yun yata ang gustong palabasin. Na ang presidente, mga kababayan, ay gusto yatang i-save dito po sa accountability, dito po sa nangyari pong maanumalyang budget, lalong-lalo po sa GAA na naging gago. Hindi po ba? Yan po ang issue po ngayon dyan sa Korte Suprema. Yung paghihimay kung ano nangyari, bakit walang nakita ang taong bayan, ano ang nangyari sa pera ng taong bayan ng pondo ng 2024, 2025 at ngayon pong 2026. Hindi po ba? Ano po? Kaya hindi po pwedeng makalusot dyan ang Pangulo ng Bansa dahil siya po ang Commander-in-Chief. Kaya nga po ang kapangyarihan niya ay siya na po ang pinakamakapangyarihan bilang Commander-in-Chief, lalong-lalo po sa pagbabudget. Kaya nga po may kapangyarihan siyang ibito pagka hindi po tama ang ginagawa, katulad po ng Congress kung may mga isinisingit, ang House, ang Senate, at pati po itong DBM, itong sekretary niya, kung meron maisinisingit ito, di ba binabasa niya yan, hinihimay niya yan, at pwede niya tanggalin ibito. Pero wala pong nangyaring bito. Kaya nga po yung budget po natin, saan po nila nilagay? Ipinaglalagay po nila saan? Sa mga unprogram. Kaya nga po wala silang big ticket. Wala pong big ticket project sila na malalaki na natapos. Hindi po ba? Ibang klase po kasi ginawa nila sa budgeting system. Mas priority po nila ang mga unprogram kisa po roon sa mga big ticket project na dapat ay matapos, lalong-lalo yung mga hindi natapos na iwanan ng dating administrasyon na si dating Pangulong Duterte. Hindi po ba katulad ng subway, saka yung mga railway, hindi ba magdudugtong ng south to north? Ano po nangyari? Natenga. Delayed. Lalong-lalo ang subway kasi walang budget silang inilalaan. Mas gusto nila saan program. Kasi po, mga kababayan, madali nilang mahugot. Di umano. Kaya kalukuhan yan eh. You know? Kaya pag tiningnan mo yung past administration, may pandemya pa ang bansa.
nakaranas tayo talagang pandemya pero napakarami nagawa. At hindi po nagkaroon ng issue sa Korte Suprema katulad po nitong oral argument na pinag-uusapan ang maanumalyang korupsyon nung past administration. Pero ngayon, talagang mapapamura ka na lang sa kanila. Mapapamura ka na lang at nagtuturuan pa mga kababayan para lang po maiiwas ang ulo ng tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ate. Hindi po makakalusot siya riyan. Hindi po makakalusot ang tinatawag na bangag ng kanyang ate. Lalong-lalo po rito sa budget ng bansa. 6 trillion mahigit na wala man lang nakitang malalaking natapos na programa, mag-aapat na taong ka na. Ang nakita ng taong bayan ay puro maleta na pinaglagyan ng isang damukan na pera. Mga politikong sindikato, sabwatan, di umano, mga kababayan. Kaya nga po ayaw itong tangkilikin eh. Kaya news blackout po sila rito. Hindi kaya news blackout. Ayaw po itong ibalita ng mainstream medyang malalaki. Kamusta na po kaya ang GMA, TV5, ABS-CBN? Kamusta na kayo? Pagdating sa Vice President, sa mga Duterte, diretso kayo magbalita. Hindi po ba? Diretso kayo sa impeachment ng Vice President. Pero itong pera ng taong bayan na binaboy, ni walang ya. Di po ba? Pati yung PhilHealth, pati Sinstax, hindi maipaliwanag kung saan pinagdadala. Wala kayong pakialam. News blackout kayo. Mga hindot kayo. Di umano. Unbelievable. Kaya nga po pinupuruhan nila, di ba? Kaya nga po may mga congressman, pangunguna yata ni Ridon, na plano na rin nilang i-impeach. Ito pong si Senior Associate Justice Leonen. Hindi po ba? Meron na po maghahain ng impeachment kay Leonen. Nung nakaraang araw po, nagpaplano na po sila dahil nga po sa ganitong oral argument na nabubunyag po sa taong bayan kung paano po nila ginawang niwalang ya, binaboy, pinagnanakaw di umano ang pera ng taong bayan. Hindi kaya? Yan po mga kababayan ang nakakalungkot na nangyayari sa ating bansa. Meron po tayong mainstream media na hindi raw po fake news pero ayaw magbalita ng kaganapan nangyayari sa Korte Suprema, lalong-lalo po sa pera ng taong bayan na binaboy at niwalang ya nila di umano. Maraming salamat po mga tambay sa mga nagusto po natin tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy susubscribe at nagko-comment, like, share, subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po at shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, Tatay Nick ng Canada, kay Jem Aris sa United Arab Emirates, Mila Yi, Annie Jo, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, si Jem Ari, nabanggit na po natin, si Pilam, Gayat Shena, si Balance Vision TV at Jesus Valdepena. Ingat-ingat po kayo sa inyong mga paggawa, mga kababayan, at shoutout po sa inyong lahat at God bless sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Muli po mga kababayan, muli po, tiis-tiis lang po muna tayo. Bye-bye!